Amen. So, ako po yung nagagala kasi ang dami po natin ngayon. Sobrang dami po natin ngayon. And salamat sa Diyos kasi, like for example, si Leah, no? Pabalik-balik na si Leah. Palakpakan natin ang Diyos ko ngayon. And sa si Andrea, thank you for yung nagko-continue ka sa pag-worship. Salamat sa iyo oras na kailangan para sa Diyos. Yung message po natin is yung huling ano na po ito ng college conference po. Same title yung sa taas, yung kulay puti. Dito naman is for about mission team. So, start with the mystery of God mission team. So last time we talked about word fulfillment team, and then yung pangalawa is evangelism team, and then yung pangatlo is about mission team. So I hope magkaroon tayo ng tamang panalangin, tamang kasagutan na ibibigay sa atin ng Diyos patungkol sa mensahe na ito. So, ayun, let's start na po with our introduction po. And 24 Watchmen, Partisan Journey, and Guideposts. So, ano po ba sa tingin natin, bakit ba tayo itatatag ng Diyos bilang isang watchman? When we say watchman po, ito po yung tagapagmasid, tagabantay. Kung sa isang malaking resort, ito po yung mga night guard. Lagi silang nandun sa taas ng pwesto kasi kahit yung mga magulang siguro, binabantayan naman yung mga anak, pero meron pa rin posibleng mangyari na aksidente. Kaya hindi sila, yung mata nila, hindi sila patulog-tulog. No? Kasi kailangan nilang magbantay. So, ano sa tingin natin, ano ba yung kasagutan, paano ba ako itatatag ng Diyos bilang isang watchman 24 hours? No? So, napaka-importante po nito. And huwag po nating bantayan yung buhay ng ibang tao. Huwag po tayong maging parang CCTV. Minsan, without our notice, nagiging CCTV na tayo eh. No, kahit sa social media, binabantayan natin yung mga tao na hindi natin na-notice. So tayo bilang mga anak ng Diyos, we are called as watchmen 24 hours. So we just have to believe, no? We just have to believe that God is with us 24 hours. Yun yung isang dahilan kung bakit tayo itatatag ng Diyos bilang isang watchman. No? We have to realize na tayo ay tinatag ng Diyos or patuloy tayong itatatag ng Diyos bilang mga partisan. At hahayaan ng Diyos na ilagay niya tayo doon sa tinatawag na journey o yung paglalakbay na ibibigay sa atin ng Diyos. So, huwag tayong mag-struggle, huwag tayong ma-stress sa journey na gusto natin sa buhay natin. Ang gawin natin is hanapin natin yung journey na binigay sa atin ng Diyos. Hindi natin kailangan maging tawag ng makipagkompetensya, hindi natin kailangan makipag-unahan. Kasi once na nakuha mo yung paglalakbay na binigay sa ng Diyos, you're all set. No? Okay ka na. So napaka-importante po nun. And then we will become a guidepost. Lagi po natin naririnig yung guidepost. Doon sa Biason may guidepost po dyan, pero palaging walang tao. So dapat ang isang guidepost may tao. May nagbabantay kasi mamaya may papasok na criminal pala doon sa isang lugar. Diba? So God will also establish us bilang mga tunay na guidepost, tagapagbantay. So, lagi natin itong isipin, huwag natin kalimutan yung blessing na binigay sa atin ng Diyos. So, hindi lang po ito every Sunday. Ay, ang galing naman, bartisan ako, guidepost, 24 hours, Sunday na. So, we have to make sure na hindi lang ito sa oras ng linggo, kundi sa buong linggo. Diba? Yun yung ating panghawakan. And number 2, yung tinatawag na standard. So, ano ba yung ating standard? Kayo ba, ano ba yung standard nyo sa buhay? Diba? Good question. Meron tayong iba't ibang klase ng standard. For sure, marami na kayong nai-encounter na batayan. Diba? Batayan is standard. Marami na kayong nakikita na parang okay yung ganitong
ganitong klase ng beliefs, ganitong klase ng standard. So we have so many standard of this world, pero ang pinaka-importante is we have to pray for ourselves. No, nabigyan niya tayo ng kanyang standard. So hanapin din natin yung batayan ng Diyos na ibibigay sa atin. Ang tawag natin doon is only. Yung only standard, only Christ, only filling of the Holy Spirit. Diba? Napaka-importante po doon. Basahin po ulit natin yung 2 Corinthians 10 verse 3. Kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. So, huwag tayo makipagkompetensya sa mundong ito. So, mabuhay tayo na may wala sa pamamaraan ng mundong ito. So, importante po na we have this kind of standard. Sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, o kahit ano yung ginagawa nyo, nasa bahay ka lang, ang importante, nagkakaroon ka rin ng ganitong klase ng standard. Tapos, napapakita mo yon sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa loob ng bahay mo, ang tawag po doon ay uniqueness. Diba? Uniqueness, blessing. So, I hope sa pag-aaral nyo, sa ginagawa nyo sa buhay, nagkakaroon kayo ng mga kasagutan na nanggagaling sa Diyos. Yun po yung pinakamahalaga. And yung blessing, ang tawag ko doon, blessing of recreation. So, blessing of recreation, meaning po, nakakapagligtas ka rin ng tao sa lugar kung saan ka dinala ng Diyos. So, I hope lahat tayo may ganitong klase ng concern. Lahat tayo nagkakaroon ng prayer na sino kaya yung mare-restore sa pamamagitan ng buhay ko? Sino kaya yung tao masisave sa pamamagitan ng buhay ko? So, dapat nagkakaroon tayo ng mga ganitong question. Hindi tayo nagkakaroon ng standard mula sa ibang tao. Diba, minsan, sabi nila kung kanino ka palaging sumasama, magiging ganun ka din, 85%. So, you have to choose kung kanino ka sasama. You have to make sure yung mga sinasamahan natin is merong standard na nanggagaling sa Diyos. Or better, ikaw mismo yung nagbibigay ng tamang standard sa kanila. So, we have to be careful kung kanina tayo palaging sumasama. No? And number 3, yung tinatawag ko na calling. So, pag binigay na sa atin ng Diyos yung standard na ito, i-remind niya tayo about heavenly calling. So, yung calling natin is not earthly calling eh. Diba? We have to understand na yung calling natin ay calling na nanggagaling po sa langit. Mateo 28:18 to 20. Ayan, napaka-importante po nitong calling na ito. Basahin ko lang po. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Sobrang importante po nitong calling na to na I hope lahat tayo dito tayo mag-end. Dito tayo lahat mag-end. Pero for now, we have to make sure na nagkakaroon tayo ng Word of God and prayer fulfillment. Balik mo nga. Ito yung mahalaga na dito tayo nagsisimula. No? Yung salita ng Diyos and then yung panalangin nangyayari talaga sa buhay natin. So, it's very important na nakaka-receive tayo. Nagkakaroon tayo ng success in Word of God and success in prayer. And then yung evangelism, mangyayari na lang siya. So you have to think about yung tinatawag na 5 years from now, 10 years from now, lagi may ganun dapat tayong mindset. O nga, 5 years from now, asa na kaya? 10 years from now, asa na kaya? So, kailangan magkaroon pa rin tayo ng joy, ng excitement, o yung tinatawag nating consuming passion with regards of evangelism. And paano siya mag-start?
you have to enjoy yung Word of God and yung prayer. So I don't know kung lahat na rito may Bible app. So you have to download kung wala na kayong wala na kayong tawag doon, memory, kailangan nyo mag-delete. Kasi kung unless gusto nyo talaga ng, I encourage yung magdala pa rin tayo ng Bible, yung literal na Bible. Pero if in case hindi ka na komportable, at least meron kang Bible app. Kasi isang pindot lang makakapagbasa ka na ng Bible. Ako, normally ginagawa ko yan pag nasa biyahe. Pag minsan wala talaga akong ginagawa, nag-aantay lang ako minsan sa mga pila, di ba? So you have to make sure na nagagamit mo yung time na yon to meditate the Word of God. So dito dapat tayo nagtatagumpay and then yung evangelism will take place. So parang magiging na lang siya outcome or magiging result when we enjoy the Word of God and prayer. So that's why po lahat po ng remnant leaders, we encourage you din na makapag-join ng prayer meeting. Just 10 to 15 minutes po yun every night. So, pakonti po kami ng pakonti. So, please, maganda kasi nakikita mo lahat. Pag sa laptop, halatang konti lang eh. So, importante po na kahit pa paano, nakakarinig tayo ng today's Word of God. Today's prayer, today's, yung tinatawag po natin 3 Todays. So, napaka-importante po sa atin. So, I hope everyone will also cooperate for our prayer meeting. And sa ating main message, ito, so, mission team. So, the moment po na na-enjoy natin yung salita ng Diyos, the moment na ma-enjoy natin yung panalangin sa buhay natin, ano yung mangyayari? The moment we enjoy yung evangelism, kumbaga magpo-promote na mag-a-upgrade ka for magkaroon ka ng heart naman sa mission. So, nawa yung church natin, someday tayo din mag-initiate ng mission. Di kasi mostly yung mga Korean yung nag-i-initiate ng mission eh. So, I know maraming church na nag-start lang sila na naging mission target. So, sila yung napuntahan ng mga missionary and right now, sila na yung pumupunta sa ibang lugar, sa ibang probinsya. So, ito yung isa sa prayer topic ng church natin na makapunta rin ng ibang, like sa Cebu. So, ako po na-experience ko na yung mission. Though hindi talaga ako yung nag-share ng gospel, pero na-experience ko talaga yung field sa ibang lugar. Iba yung culture. So, sobrang iba. Sa Bicol to eh. Sa Bicol, sa Masbate, yung naalala niyo dito na Angel. Saan ba ako nagpunta? Dumaguete, ganyan. So, noon pa to, matagal na. And even kung sumama ako sa mission trip sa South Korea, syempre, kala mo magkagala ako eh. Kala mo talaga iikot ka, kung may gala, bonus na lang. Pero, yung heart mo, nandun ka talaga for mission. Nag-ipon talaga ako noon. Yung sa South Korea, hindi libre eh. That time, nag-work na po ako sa BPO. So, yung sinagot ko lang po yung pamasahe ko papunta, tapos lahat sa kanila. So, medyo naman nun kasi medyo mahal yung pamasahe. Parang nangihinayang ka. Pero after the mission trip, na-experience mo na masaya pala na pumunta ka sa isang lugar na maging parte ka ng isang mission. So, I hope yung church natin na makapag-establish din ng mga missionaries. So, kung hindi ka man makakapunta, yung panalangin mo, makakapunta yun. Diba? So, importante po na tayo naman po yung mag-initiate ng mission. Mag-start sa atin yung tinatawag na 237 Nation Blessing and then yung 5,000 tribes. So, very important po ito. Sa ibang lugar po kasi sobrang strong yung mga religious practices. Sobrang obvious lahat ng religious practices. Tapos yung relationship to Christ, yung relationship to believe in only Christ, sobrang weak. Compare natin dito sa Manila, sa provinces talaga, sobrang yung religious practices. So, importante na magkaroon din po tayo ng heart to save souls by the gospel. So, panghawakan din po natin ito. So, bakit ba natin kailangan gumawa ng mission? Kasi we have to change po yung tinatawag na baptisan o Satan's baptisan.
Kahit saan ka po pumunta, kahit siguro sa sarili natin, meron po tayong tinatawag na bartisan o Satan. Sobrang lala ng mga Satan's bartisan. So, nawa magkaroon tayo ng conclusion whenever ma-meet natin yung ibang tao. Now, of course, importante na we make friends, we do yung fellowship, makikisama tayo, pero on the back of our head, dapat naisip pa rin natin na we have to help these people to destroy yung bartisan of Satan sa buhay nila. So, ganito yung magiging mindset natin. No? Kahit saan, sa school, sa neighborhood, sa trabaho, yung opportunity na nilagay ka ng Diyos sa lugar na yon, it's your field to destroy or to change yung bartisan ni Satan o yung tinatawag po na stronghold of Satan. So ngayon po, as you all know, may mga bago po tayong ministry sa PL noon. So last week, I met yung 10 student, so 2 grupo. And praise God kasi nagkaroon po ulit tayo ng tawag doon, check-up. Yung, di ba sabi ko last Sunday, tayo yung mga spiritual doctor. And kailangan natin i-assess yung mga tao kung ano ba yung bartisa na nananalaytay sa buhay nila. Kailangan ma-check mo yung history so alam mo kung paano mo sila gagamutin. Alam mo kung ano yung dapat mo ibigay. So may isang estudyante ro na ang dalawa sa kanila actually yung umiyak, hindi ko alam ba umiyak. So, nag-sorry talaga ako kasi hindi naman daw siya naiyak, pero napaiyak siya. Ang sabi niya kasi, nahihirapan siya kasi parang lima na yung religion niya. So, ngayon, ito, pagbanggit ko na, nasa INC siya. Tapos, parang gusto niya kasing bumalik sa pagiging Christian. Nag-start kasi sila, syempre, sa Catholic, tapos nag-attend sila ng Seventh-day Adventist, and then naging Christian sila. Then may isa pa nakalimutan ko. Tapos ngayon, naging INC siya. So na-share ka lang na parang ang hirap, gusto niyang bumalik, pero hindi siya makabalik for some reason. So, pero alam niya sa sarili niya na gusto niyang bumalik. And ang concern niya talaga is, gusto niya ipag-pray, pero hindi siya makapag-pray about it. So, nagkaroon tuloy tayo ng prayer topic sa buhay niya. Diba? So, nahirapan siya mag-pray sa sarili niya, at least nalaman na natin kung ano yung ipapanalangin natin sa kanya. So, yung mga ganung bartisan, yung mga ganung struggle, yung mga tao, we have to help them. For sure, yung bartisan na to, hindi siya ma-destroy in one time. It will take so long, no? Pero at least, meron ka ng gagamitin. So I hope lahat tayo, magkaroon tayo ng heart na makapag-provide din ng healing. Makapag-destroy din po ng tinatawag nating bartisan sa buhay nila. So, importante po yun sa atin. So, sabi nga sa Biblia, basahin ko lang Mateo 19:26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, yung mga absolute impossible, magiging absolute possible. So, sa uni lang yan, kumbaga, parang hindi naman yata posible ito. You'll never know, sabi nga na, you'll never know unless you obey. Hindi you try, you obey. So, importante po sa ating mga anak ng Diyos is yung obedience. So, panghawakan po natin ito. And then number 2 is yung starting. So, magkakaroon tayo ng tinatawag na tatlong beginning. I call it good start. So, ano yung good start nito? Embracing the method of concentration. For sure, narinig nyo natin yung concentration before. Sa morning, you have to pray. Hindi mo kailangan mag-pray sa cellphone mo. Di ba usually parang unconsciously, pagising mo, ang hahawakan mo talaga is yung gadget. So, sino talaga yung Diyos natin? So, sino talaga yung Diyos natin? So, importante na, in the morning, we need to pray sa kasagutan na ibibigay sa iyo ng Diyos sa araw na yun. So, we need to practice yan. Gawin mo siya ng 21 times, walang skip, magiging habit mo siya. I mean, nagawa ko na ito before.
21 times, pag nag-skip ka, babalik ka sa una. Pero pag na-perfect mo ng 21 times na walang skip, magiging routine mo siya. Unconsciously, magpe-pray ka na talaga pag umaga. So, maybe it's a challenge for us. Kung may gusto kang gawin na isang bagay, gusto mo maging consistent ka, try mo yung 21 times method. Straight. Diba? So, importante po yun. And then, pagdating ng afternoon, dun sa long day, lahat ng nakikita mo, lahat ng na-encounter mo sa bahay mo yan, sa school, sa trabaho, ilalagay mo siya sa prayer. Diba? Lahat ng nakikita mo, minsan makita mo yung tao na parang ayaw mo sa kanya, lagay mo siya sa prayer. Huwag mo nang paringgan, huwag mo nang ano yan. You have to put it in prayer. Pag may worries ka, bilang araw na yun, may konting problema, ilagay mo siya sa prayer bag and i-connect mo siya sa panalangin. And of course, pagdating ng gabi, yung night or yung evening, harvest time. Tumanggap ba ako ng answer? Tumanggap ba ako ng answer for today? Parang ang nagjo-journal, sino yung nakatry dati ng journal dito? Ngayon kasi parang wala nang nagjo-journal, no? Parang nawala na yung culture ng journal. So, siguro better kung try natin for spiritual journal. No? So, sa cellphone nyo, pwede rin. Pwede nyo gawin. At least yun, handy. So, napaka-importante po na nagkakaroon tayo ng tatlong concentration. So, wag na natin tayo mag-concentrate sa ibang bagay. No? Ano ba? Yung 3 settings. So, bilang platform, watchtower, antenna, i-maintain natin. Sa Pilipinas, sobrang dami sobrang dami ng mga lighthouse na hindi na talaga umiilaw. Kasi hindi na-maintain. Walang maintenance. Kasi siguro malayo kasi puntahan yung mga lighthouse. Pero tayo bilang mga watchtower or mga lighthouse, kailangan meron tayong tinatawag na maintenance. Because sa mga high blood, pag di nila nainom yung maintenance nila, delikado yun. Diba? Hindi naman yun pabababahin yung high blood mo, pero ma-maintain ka kung ano yung nandun. Diba? So, importante na nagkakaroon tayo ng maintenance so that mas lalo pa tayo, patuloy tayo magliliwanag sa kadiliman. Diba? And then, magkakaroon tayo ng good communication. Tayo yung gagamitin ng Diyos to have a good communication o yung tinatawag po natin antenna, signal. Tayo yung magiging signal para yung mga tao makakonect sa Diyos. So ito yung parang middleman. Diba? Napaka-importante po. And ano pa? Dahil dito tayo po ay tatanggap ng 3 answer. And yung blessing, opportunity, and renewal. So lahat ng problema, lahat ng crisis, lahat ng mga difficulties, mapapalitan siya ng mga answer. Magiging blessing, magiging opportunity, and renewal. Sabi nga nila, hanapin mo yung pagpapala dun sa problema. Kasi minsan, yung blessing, nakatago siya sa problema. Yung blessing, yung pinaka-atmosphere niya, problem. So, hindi mo agad makikita yung blessing. Diba? Hindi mo agad makikita kasi minsan naka-approach siya as problem. So, we have to receive this kind of answer. Na yung magkaroon tayo ng renewal, blessing. So, yun po yung ating 3 answer. And number 3, meron pong condition. May condition para lahat ng sinabi ko. So, ano yung condition dito? God will also give us the blessing of globalization. So, yung mga skills natin, yung mga expertise natin, kailangan lagi natin siyang ini-enhance to become globalized. Malay natin kung sino dito yung Di ba minsan, hindi mo makakalain na yung isang tao pala ay iaalaw ng Diyos na makapunta sa ibang bansa, lalong mga Pilipino. Di ba sobrang skillful natin, kaya kahit saan ka pumunta may Pilipino eh. Kahit yata sa pinakasulok ng mundo,
may makikita ka pa rin Pilipino. So, we need to receive the blessing of globalization. Bakit po? Kasi sobrang dami po na tinatawag natin spiritual diseases. Anywhere. No? Anywhere, kahit saan ka pumunta, marami pong spiritual disease. And yung spiritual disease, mas malala pa yan sa mga virus. Kala kasi natin, pag may virus, malala eh. Diba? Pero mas malala po yung spiritual disease kasi hindi po siya basta-basta nakikita. Kahit po sa war, no, spiritual war, mas malala pa rin po yung spiritual disease. Mas ano siya, mas delikado pa din siya. More dangerous, sabi. Diba? So ano pa po? Kaya tinawag tayo ng Diyos bilang mga witness. Alam na po natin, Acts 1:8. Diba? When the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Promise po yun ni Jesus bago siya umakyat. Diba kasi hindi niya alam, ano gagawin namin? Sabi ng mga disciple, aalis na si Jesus eh. Nung time na yun. Hindi pa sila confident, ano na gagawin namin? So sabi ni Jesus, don't worry, when the Holy Spirit comes upon you, magiging witness mo. So, kaya nag-spread sila. So, panghawakan natin yan na we are witness. Jesus promised na tayo ay mga witness. And we have to make it as our direction. Diba? We need to have this kind of direction. Yung Nephilim movement. Nephilim movement sa Biblia, medyo malala. Ngayon, malala pa rin yung tinatawag nating Nephilim movement. Ano yung Nephilim movement? Worldly success. Diba? Yung ano pa? Mga tawag dito, shamanism. Dito sa Manila, parang wala naman ng shamanism, pero punta ka sa province. Punta ka sa ibang country, like sa mga Thailand, mga Indonesia, sa South Korea, normal lang yung mga manghuhula. Sobrang normal lang. Inaano nila yung mga tao. And sa likod ng mga shamanism na to, sino yung nandito? Walang iba kundi si Satan. Diba? Yung mga ano ngayon, I mean, di naman natin nilalahat. Music. Music. Alam mo si Satan kasi, di ba? Bago siya tinapon sa lupa, siya yung leader ng praise team sa langit. Siya talaga yung talented about singing. Kaya until now, in a sense, ginagamit pa rin ni Satan yung music. So you have to be very careful kung ano yung mga music na ina-absorb natin araw-araw. Diba? Kasi mga celebrities, diba? Celebrities. So that's part of Nephilim movement. You have to choose good song, good music. So napaka-importante po. Kasi Satan sobrang galing yan mag-perform. Sobrang ganda rin ng boses siguro ni Satan. Kaya yung mga strategy niya ngayon is more on music culture. So, I hope mariman tayo about it. So, ano pa po? Basahin ko lang po yung Acts. Acts 16 to 18. Isang araw nang kami papunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ang isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo. Dahil sa kanyang panghula, sinundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos, ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Diba? So yung tao na sinasamahan ng masamang espiritu, kilala niya yung mga lingkod ng Diyos. Na kahit di nila sabihin na, lingkod kami ng Diyos dadaan kami, walang ganun, di ba? Alam na agad ng masamang espiritu. So may takot na siya na baka ito na yung magpapabagsak sa akin. Di ba? Ito na yung katapusan ko na kasi nandito na sila Pablo. Nandito na yung mga totoong lingkod ng Diyos. Kaya sabi sa 18, maraming ng araw na ginawa niya iyon, kaya nainis na si Pablo.
Kinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, "Inuutos ko sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng yan." At noon din lumabas ang Espiritu. So, takot. Natakot yung Espiritu. Nung last time na share ko na may mga magkakapatid na ginagawa din nila yon, pero kilala sila ng masamang spirito. Kilala sila na, ay, hindi ito mga lingkod ng Diyos, hindi ako matatakot dito. Pero nung nakita niya si Pablo, ito na pala, matapusan ko na. So nawa, pag tinignan tayo ng mga tao sa labas, makita nila yung spirito ng Diyos. At yung masasamang spirito, kung sino man yung sumasama sa mga tao, is lalayas. Tatakbo, gano'n. So, ayun po. And for our conclusion, we have to fight a spiritual warfare or battle sa ibang salita. Spiritual battle, religious, physical, and economic war. So, araw-araw po ay meron po tayong battle. No? Whether aware ka, whether hindi ka aware, araw-araw meron po tayong spiritual na pakikipaglaban. So, gawin lang natin is, pumasok lang po tayo sa covenant na binibigay natin sa atin ng Diyos. Makipaglaban tayo sa pamamagitan ng panalangin. Diba? Sabi nga sa fight, win without fighting. So, huwag na tayo makipaglaban. Isa lang naman po yung kalaban natin. Huwag tayo lagi makipaglaban sa tao, sa kapitbahay natin, diba? Din sa family natin. Isa lang po yung ating kalaban. So, basahin ko po yung ating ending verse. Nawa, magkaroon din tayo ng ganitong confession bago tayo mawala ng hininga sa mundo. So, ganito yung maging maging masabi natin. No? Basahin ko po, "Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na iyon ng Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananalig sa kanyang pagbabalik." So, ito na yung panahon to fight the battle. Sabi sa akin ng kinanta natin kanina. Ano yung kinanta natin kanina? Fight the battle. Stand and arise. Diba? And fight the battle. So, very importante po na we need to have this kind of confession until our last breath. Amen. Hanggang sa huling hininga natin or sa mga huling hininga natin, make sure na nagawa natin yung huli natin, nanalo tayo sa laban na binigay sa atin ng Diyos. So, with all that po, let's all stand and let's pray po. Tayo po tayo. So, let's pray na patuloy tayo itatag ng Diyos bilang 24 hours watchmen. So, yung mga watchmen, hindi po sila natutulog. Tayo may 12 hours pa tayong tulog. So, yung time ng 24 hours o yung 5 hours, make the most out of it. And patuloy natin tanggapin yung standard na binigay sa atin ng Diyos. So when you met someone, may nakilala ka, pwede mong i-share yung standard na. Diba, hindi yung sarili mong standard kasi minsan yung standard din natin yung nag-ego sa atin. Diba, tumatawa si Abigail. Hindi si Abigail ko. Ano ba? We have to hold on to our calling. Heavenly calling, hindi yung makamundong calling. So let's have this kind of heart. And of course, we need to initiate the mission. Sana ma-experience ko yung mission, sana maging part ako ng mission. And patuloy na natin panghawakan yung concentration, setting, and yung mga answer na binigay sa atin ng Diyos. And of course, yung blessing of globalization and
win without fighting. So let's all pray po. Let's pray. Lord God, once again we thank you for allowing us to hear this important message, Panginoon. Salamat sa pagsama sa amin 24 hours, Panginoon. Salamat for establishing our life bilang mga watchmen, bilang partisan na nasa loob ng iyong journey, Panginoon, ay bilang mga guideposts. Patuloy namin ma-experience yung mga kasagutan, Panginoon. Patuloy namin ma-experience yung concentration, yung 3 answer, yung 3 settings sa buhay namin. At nawa, Lord, sa pamamagitan namin, ng buhay namin ma-destroy yung bartisa ng ibang tao. Patuloy mo kami, Lord, i-bless to be a missionaries, na magkaroon din kami ng 2, 3, 7, and 5,000 blessings sa aming buhay. And nawa, because of us, marami po, Lord God, yung tatanggap ng kagalingan. Samahan mo kami, Panginoon. And nawa, Lord, patuloy mo ipaunawa yung mensahe na ito. And nawa, lahat po kami tumanggap ng unique answer and correct forum and correct prayer natin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.